Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Martes, Marso 10 na kita, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamati naton nga nagatutok sa Facebook Live kag sa ilang nga mga radyo. Kamusta kamo subong nga adlaw sang Martes, pet sa Gis, bulan sang Marso tuig 2026. Ang una naton nga kumustahon, Jen. Kamusta ang mga motorista naton bangod umpisa subong adlaw? Ginpatuman na ang big time oil price hike. Madamo sa nakapatughong na kamo. Kahapon nga adlaw na lawig ang pilahay, Ems. Sa pila ka mga gasoline stations nato nasta sa gabi, mga alas 9 sa gabi nga iban nga mga 24 hours lang nga mga mga gasolinahan. Puwerte ang pilahay kay man in subong nga adlaw din patuma na ang oil price increase. Di dako-dako gawa kag suno sa Department of Energy. Hindi kita matingala kung sang una kada semana, kada Martes lang ang increase. Bangod nga sa anunsyo sang DOE nga March 10, 11 kag 12 tatlo ka adlaw nga increase anay ti bantayan naton ini kay buwas base may ara pagid panibago nga increase hasta sa adlaw sang Biyernes. Tipid-tipid lang kita. Amoy na ang abiso sang aton sini nga presidente sa tanan nga LGU. Actually gani nagumpisa na ang pagpatuman sang 4-day work week sa iban nga mga LGUs kag subong man government offices. Kahapon issue ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas diriya sa may bahin sa syudad sang Iloilo ang Executive Order number 30 nga nagapatuman sa mga fuel and energy conservation protocol lakip na ang ining pag-adopt sang 4-day on-site work week kag flexible working arrangement para sa mga empleyado sa Iloilo City Hall, no, which means that starting this week, no, ang mga empleyado nga wala iya nagatanyag, no, sa mga ginakabi nga essential, basic nga mga services, pwede sila maka-avail sang 4-day on-site work week. Ano ba lang bot silingon diri, no? Halin Lunes tubtob Huwebes magapadayon ng ilang regular nga duty kag Biyernes pwede sila ka flexible working arrangement o kun ka work from home. Amo man ini ang plastada sa pila ka mga LGU, no, kaangay sang Rojas City. Ang Negros Provincial Government nga magaumpisa naman ang ilang 4-day work week
sa masunod nga semana. Sa aton sini nga mga kauturan, ang iban ti flexible arrangement. Ang importante nga ma-make sure nga kung may mga kliyente ang aton sini nga mga kauturan, syempre damo gakadto da mga mangayo assistance, kung ano pa nga mga pagproseso sa mga dokumento, may naga-entertain sa ila, no? So may ara sing pag-adjust sa schedules para nga masiguro nga continuous, no, ang serbisyo bisan pa ginapatuman ang 4-day work week. Kag tipid-tipid gid, no? Kay as of this time santo sa presyohanay sa areo sa presyohanay sa aton sini nga mga kauturan nga nagapatughong subong adlaw ang presyo sang diesel ara sa 70 pesos ang average niya. Kag ang pinakamataas diri sa Iloilo sabi mo pila 84 pesos kag Grabe. 44 sentimos. Ang presyo naman sang gasolina yara sa naga-range ini from 59 pesos to 63 pesos per liter o kung 66 gani may ara. No, so subong pa lang ning increase kay tiyang hambal sang Department of Energy basi sundan pag ini sa buwas tiyang kon mo bag ulang implement subong may buwas pa kaya gasta sa March 12. Ti inyo ano ang ginahimo ninyo dira nga mga pamaagi para maka-cut kamo sang inyo nga mga budget para nga ma-lessen ang kagastuhanan, especially subong nga nagtimbuok gidya ang presyo sang gatong. Hindi ka mo makibot sa mga commuters kay ginahulat man subong sang aton sini nga transport sector Yes. ang provisional fare nga igapapanaog sang LTFRB. Ang WVTC nagadali si Mr. Parcon gapon interview ta. Sunod siya ti kung hindi ini mapagwa dayon basi 50% sang unit namon papahuwayo namon kay hindi kami kaagwanta sa pag-mark up sang ila expenses bangod sang pagsaka sa presyo sang gatong. Amo na nga na-experience ginaton ang mga drivers nagapang agoy gid no sa sining big time oil price hike. Kung ang mga drivers batsyag na sang sining epekto no ang pagbantay man niya sang kapulisan kag sang Iloilo City Government kag sang otoridad naton sa mga gasolinahan no nga wala nagasunod sa insaktong presyohanay ang Iloilo City Government. May ara sila sang monitoring no kag ang alkalde nagpayag na nga may ara sila sang monitoring team gen nga ipang deploy sa mga gasoline station diri sa syudad sang Iloilo agon mapasiguro nga wala sang makabig naton magganar bala sa sining sitwasyon subong. Kay kung makita ninyo sa pila ka mga areas diri may mga gasoline station sa iban nga bahin sang pungsod nga ginpapanaugan sang show cause order kay wala pa gani napatuman ang oil price hike nagpasaka na sila sang presyo. So amo man na ang pagbantay subong sa mga kapulisan sa Iloilo City Police Office kag sang Iloilo City Government. Tihambal kagapon ni General Ligan nga mayara sing mga gasoline station no diri sa may Western Visayas naging call ang attention kag ginapangayuan sila sang justification kun nga ang sang Webes pa lang yung adlaw kag Biyernes nagulpi pasaka sang presyo kada litro. Budlay sinakaron kung pangitaan ka moblas ang dokumento, anong basihan ninyo, ang inyong mga supply saan nag-abot, nan. Kag base kung maano ka mo, makitaan sa inyong record, kag hindi ninyo ina ma-explain, tapos kag base ang multa bala, dako o pasiraduan ng inyo sini nga gasolinahan. Bantayan naton ang mga development sini. Importante fair malang sa aton sini nga mga kauturan. Kag ang pagbantay man naton Jen kay ang isa man sa mga ginabantayan naton no in case nga maglalang ining sitwasyon bastante bala ang petroleum products dili sa may pungsod especially dili sa may Western Visayas nga makasustain ya no sa aton diri sa mga kinahanglanon man naton especially sa aton nga transport sector. Pero ang pagpasalig man niya sa Department of Trade and Industry nga diriya sa may Western Visayas sufficient pa ang petroleum products sa subong nga mga tinion. No? Nami gani ni pa ibisitahan ang mga kabaligyaan bisikleta. Basi may tendency naman nga magdamo bala mabakal sang bike out tungod sang
kamahalon sang aton siniya produktong petrolyo. Actually, ang ini nga mga sitwasyon kung saan Domino effect. nagapakita siya sang opportunity kag naga-lead sa aton mga kuturan nga i-consider ang iban nga mga options. Balaan ta ba lang ang Iloilo City bala bike friendly kag gina-promote ina even ang mga countries bala ems nga progressive katama gina-encourage ang ila citizen nga magamit sang bike kay aside nga maghales ka, maka-exercise ka pa, wala pa sang makontribute nga pollution sa aton sini nga environment. Tina-notice naton bala halin sa nagtimbuok presyo sang gatong, medyo ang trapiko, Gani. medyo do naglululigwa. Hindi sila nga nadula ang mga salakyan ha. Pero daw Nagibot man kita Oo. kanina. So siguro siyempre nag-a-adjust man naton mga kauturan kung sa una palalagaw ka kabuyong-buyong ka, wala ka kabalo kung diin ka lang na makita bla madulog ka lang, lagaw-lagaw ka subong kuan ka gid kaduwa mo gid paminsan ron katatlo ay may purpose ginon lang kaduan ko kung wala pahimunong na lang ko di sa balay. Kag do subong ka man niya ano na tawag nila i-strategize mo no. Halimbawa, subong nga semana may transaksyon ka, why not imbes nga kada adlaw ka malakat itingbon mo sa isa lang ka adlaw ang imo nga transaksyon. Magid. Kag padulungan no kanya-kanya nga diskarte sa may bahin gani sa nga Iloilo City Hall dyan no lakip sa ilang nga mga ipatuman ang mga ginakabig nga fuel kag energy conservation protocols. Ari bala pamatian naton ang pagpahayag ni Joy Fantelaga Gorsal no ang spokesperson sa nga office of the Iloilo City Mayor sa pag-issue sang Executive Order number 30 sang alkalde. Arrangement para sa mga empleyado diri sa Iloilo City Government. Ini kasunod man sang gin-issue nga Memorandum Circular number 114 sang Office of the President sang nagdigad nga semana. So, on the implementation ng fuel and energy conservation protocols, ang Iloilo City Government kablakip na diri ang aton nga mga workstations, ang mga satellite offices and units ang istrikto nga magapatuman sang energy conservation protocol no para nga bulig man kita nga makakinot no especially sa aton nga electricity, but we do not want man nga mahamper ang delivery sang aton nga government service. So for the air conditioning units, i-maintain naton ang standard nga thermostat setting nga 24 degrees Celsius, and then para nga mas maka-conserve pagid kita, ang aton nga operating hours for the air conditioning units must be from 7:30 a.m. to 4 p.m. from Mondays to Thursday, no? So 7:30 on, alas 4 sa hapon i-off na siya from Mondays to Thursday. And kunud to, especially sa mga offices bala nga wala man yan naga-cater or naga-serve sa mga clients naton, i-switch off ang aton nga mga lights every 12 noon until 1 in the afternoon except sa hallways and frontline offices naton as I mentioned earlier, kag ang mga offices nga naga-serve sa external clients and general public. Ang aton nga mga office equipment, mga electronic gadgets, if applicable, i-activate naton sa sleep settings no. Para naman sa aton nga mga inter-office meetings sa sang Iloilo City Hall, inganyo nga mag-conduct sang kasubong nga meeting no using virtual platforms if necessary. And mag-adapt man kita sang fleet management sa paggamit sa aton nga mga government vehicles para maka-conserve kita sang fuel, kag may pila ka mga measures nga kinahanglan man naton nga improve no para sa fuel economy performance. May ara lang ni nga internal memo nga iga papanaog man ang aton sining admin office sa tanan nga mga departments. And kada workstation or kada office or unit maga-designate kita sang isa ka energy efficiency and conservation officer nga siya ang maga-ensure, magapasiguro
sang full compliance sang aton nga energy conservation measures, no, nga na mention ko earlier, example atong Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni Joy Fontelaga Gorzal, spokesperson ng Office of the City Mayor, sa Pilaya Gen ka mga fuel and energy conservation protocol nga ipatuman santo sa Executive Order number 30. Gina-encourage man ang mga pribado nga sektor, although nga ang nasakop lang sang EO nga to Gen nga mag-adopt sang 4-day work week ang Iloilo City Hall government employees, pero ang mga pribado nga sektor highly encouraged man nga mag-adapt sang kasubong nga flexible working arrangement. Titanaw nato nini kung masunod man no ang pila ka mga private establishments kay ti una gini nga semana subong sang pagpatuman sang dako nga saka sa produktong petrolyo. Ti part na ni sa aton sini nga nga pag-conserve sang energy hindi lang sa bahin sang lokal nga panguluhan sa tagsa ka pamilya nga naga-budget, balaan gid nato ni ang epekto ati daw mangalot kagid sa ulo mo kung paano mo ni ipaigo-igoon bala ang masiling nato ng income, ang kita sa aton sini mga kuturan. Kag sa mga estudyante kay ongoing pa ang klase, may pila pa ka semana. May mga nag-request gani nga tikiti daw manog tapos naman bla mga final exam na. I-early na lang ang ang mga exams para nga hindi na magbalik-balik mga estudyante. Pero tan-aw naton ina kay masiling naton nga ginakalibrate pa man sa mga ahensya kung anong ilahimuon kaysa DepEd gani no. Mayara sing 4-day work week nga implementation sa pila ka mga non-teaching positions, pero hindi lang man ng teaching positions ang affected mo. Pating mga manunudlo naton, Yes. biyahe adlaw-adlaw, bantayan naton ina no ang mga epekto sini. Pero magluwas sa mahawan ang dalan, hindi damo-damo nagalagaw bisan sa mga malls Wala naga-amat-amat ka bisan lang. chikon mo na guro. May percentage na dako nga porsyento sang mga shoppers ang una kag mga mall goers, mga naga-window shopping, imbes maglagaw ka sa mall, pahimunong ka na lang sa imo sini nga puloy-an. Ti epekto na sa aton nga negosyo. Kalinganin naton dumayad pa nga maglagaw-lagaw kasubong sa kaumahan, no? Mag-exercise ka to, maglakat-lakat ka, magpahangin-hangin na. Kanya-kanyang pag-adjust, no? Sa sining ti ulaman kita nag-expect nga mangin amo sining sitwasyon. Adjust lang kita as always, no? Ang ginapangamuyo naton nga hindi pa maglala ang tensyon dito sa Middle East kay ti ang apektado kag ang ginabantayan man naton dyan ang domino effect, no, sa sining pagsaka sa petrolyo kay dala sini ang tanan, no, aside sa effects sini, direct effects sini sa mga motorista, diba, sa mga logistics, Balaklon, sa mga bantayan balaklon. ta, no? Sa PSA sa ilang nga datos. By the way, sa pagid sa advance information kag daw gaserbe pagpahibalo sang DOAM sa nga expected ang aton sini nga mga electricity rates posible nga magsaka Yes. sang 16%. So projection pa lang na sa next nga mga billing naton kay ang iban nga mga planta ta diesel based ina sila, Yes. no? May ara kita sang solar, may coal-fired, may ara pa sang nagasalig sa diesel plant. Heavily dependent, no? Hindi na bibawion sa aton sini nga mga power distributor. Syempre sa aton nga mga konsumidor ka mag-reflect sa aton nga mga bills. Ti hagan-hagan kita maayo gani kay mabugnaw chimpo subong Di ta ka pa Kung hindi ko under magsala aircon. dyan no, kadamaan sa gatong, no, or fuel products, gina-import sang pungsod Pilipinas sa Middle East gidya, no? Wala kita sang kulang ang aton diri nga supply. So heavily reliant kita, no, sa supply sa petroleum products nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas. So bantayan naton, no, kag hopefully hindi na maglala ang sitwasyon kag ang iban man nga epekto sang sining tensyon dito sa Middle East. Philippine Standard Time, alas 8:55 na sa aga. Wala na sang oras diri sa Iloilo Morning. Thank you gid sa mga live viewer kag tanan nga nagapamati sa ilang nga mga radyo, sa mga OFW naton sa Middle East nga nagatanaw. Ang iban nga maayong dali aga. puli sa ila Ems kay ti grabe na to Yes. kakugmat na to sila kuno.
good morning and Pero ba mo maghapon tabla lang. ems mga OFWs nga chat sa aton nga page. Salamat gid sa inyo. Ay ginapang refer ta sila sa mga Sa hotlines. Peso, Oo. sa Oo. Iloilo Kay iban City. ka pa thank you dito nga ang iban ka gusto na gid magpuli ang iban mo. Tiyan mo na message ka mo sa sa aton nga FB Facebook page. page. Para nga maski paano ma-refer ta sa mga government agencies naton nga naga-monitor sa inyo. Ang Peso Iloilo City kag ang Peso Iloilo Province padayon nga naga-coordinate no sa mga OFWs nga ato pa sa Middle East nga luyag magpauli kag ang iban pa nila nga mga palamangkotanon. Wala tas ang oras diri sa Iloilo Morning gani sa kinaandan. Kami ang inyo alagad. Janelle Baclay, Kag Emerald Santiagudo kita ay kitaliwat-was diri lang sa Iloilo Morning. Yung tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.